Sa Pilipinas, meron tayong presidente. Dito sa Australia, Prime Minister ang meron sila. Ano ang pinagkaiba? Ako si Ron ng Migrating Fellows and dumating ako dito sa Australia noong 2011. And ngayon, nag-aaral ako ng Graduate Diploma in Migration Law and Practice sa UTS. Gumagana ang pamahalaan ng Pilipinas bilang isang demokratikong republika kung saan ang kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan at hinahati ng tatlong sangay. Ang ehekutibo or executive branch, pinamumunuan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, kasama ang mga kagawaran na nagpapatupad ng batas. Ang lehislatura o legislative, ito yung nasa Senado at mababang kapulungan na gumagawa at nagbabago ng mga batas. At ang hudikatura or judicial branch, mga hukuman na nag-i-interpret ng batas sa pangunguna ng Korte Suprema. Magkakahiwalay pero nagtutulungan at nagbabantayan ng mga sangay na ito para sigurong walang abusadong paggamit ng kapangyarihan at ang gobyerno ay kumikilos para sa kabutihan ng mga mamamayang Pilipino. Pero alam naman natin, lahat na ang laganap na nakawan at corruption sa Pilipinas sa lahat ng branches ng gobyerno. Kailangan ninyo maintindihan ang government structure ng Australia kasi lalabas ito sa citizenship test ninyo balang araw. Ang Australia ay isang parliamentary democracy na may tatlong antas. Pambansa o yung tinatawag na Australian or Federal Government, state or territory na kinabibilangan ng New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, Northern Territory at ACT. Lastly, local councils. Ang national government ng Canberra ang gumagawa ng mga pambansang batas sa Federal Parliament na binubuo ng dalawang kapulungan, House of Representatives at Senate. Habang mga state at territory parliament naman ang gumagawa ng batas para sa kani-kanilang lugar at may sariling premier or chief minister. At ang mga local council sa lungsod o bayan ang namamahala sa lokal na serbisyo tulad ng kalsada, basura at mga park. Hinahati ang kapangyarihan sa tatlong bahagi. Parliament, gumagawa ng batas. Executive, punong ministro at mga ministro na nagpapatupad ng batas. At judiciary or hudikatura, mga hukuman na nag-i-interpret ng batas. Kaya magkakahiwalay pero magkakaugnay ang paggawa, pagpatupad at paghusga sa batas. Ang binoboto ng mga tao dito ay ang local members tapos sila yung bumubuo ng gobyerno, hindi tulad ng direct vote sa presidente sa atin sa Pilipinas. Dahil dito, iba ang proseso ng paggawa ng batas. Patag na rin ang pagbabago sa migration laws. At isa sa mga bagong batas na yan, apektado ang international students ngayon mismo. Sa susunod na video, explain ko yung student cap. Dito lang sa Migrating Fellows. Kaya follow me here.